Class, next trait tayo, conscientiousness. Ito na ang paborito ng mga boss. Conscientiousness, simple lang, organized, disciplined, reliable. Pero gawing concrete, may dalawang tao ulit. Yung una, sinabi mo, meeting tayo alas 8 ng umaga. Dumating alas 7:50, may notebook, may pen, may kape, ready na. Yung pangalawa, alas 8:30 pumasok, hawak pa ang pandesal. Sabi, sorry traffic. Alam mo na agad kung sino ang mataas ang conscientiousness. Ito yung trait na hindi flashy. Hindi siya loud, hindi siya exciting, pero siya ang backbone ng trabaho. Sa healthcare, ito ang buhay ng pasyente. Hindi pwedeng, ay nakalimutan ko iyong gamot. Sa maritime, mas delikado. Hindi pwedeng, ay hindi ko na-check ang equipment. Kaya sinasabi ko, conscientiousness is not sexy, but it saves lives. Pero may downside din. Kapag sobrang taas, minsan rigid na. Ayaw na magbago, gusto lahat perfect, minsan perfectionist. Kaya balance pa rin. Pero kung pipili ka ng isang trait na gusto mo sa team mo, kadalasan ito yon. So tanong ko sa inyo, kayo ba iyong dumadating ng 7:50 o kayo iyong may pandesal pa sa 8:30? Class, ngayon, example naman ng conscientiousness para mas tumatak. Isipin mo deadline day. May dalawang student. Yung una, 1 week before deadline. Tapos na ang trabaho. Nakaayos na, may format, may reference, ready na isubmit. Relax na lang siya habang ang iba nagkakagulo. Yung pangalawa, one night before deadline, doon pa lang nagbubukas ng laptop. Biglang nagiging philosopher, nagtatanong ng meaning of life habang nagkakape at nagpapanik. Alam mo na agad kung sino ang mataas ang conscientiousness. Ito iyong tao na hindi mo kailangang bantayan. Kahit walang supervisor, gagawin niya ang trabaho. Sa workplace, ito iyong hindi mo kailangang i-remind. Sa maritime, ito iyong hindi mo kailangang sabihan na mag-check ng equipment kusa niyang chinecheck. Sa healthcare, ito yung nurse na hindi lang basta nagbibigay ng gamot, double check pa, triple check pa. Pero tandaan ninyo ito, hindi ibig sabihin na busy ka, conscientious ka na. May mga tao na busy pero walang output. Parang paikot-ikot lang. Ang conscientiousness hindi tungkol sa pagiging pagod. Ito ay tungkol sa pagiging consistent at reliable. So tanong ko sa inyo, kapag walang nakatingin, ginagawa mo pa rin ba ang dapat mong gawin? Class, MCQ tayo ulit. Finishing tasks on time shows ano? Openness, conscientiousness, neuroticism, o agreeableness. Ngayon, huwag agad sagot. Visualize natin. May dalawang employee. Yung una, sinabi mo, gawin mo ito. Sabi niya, yes sir. Tapos, after 1 day, tapos na maayos, walang kulang, walang mali. Yung pangalawa, sinabi mo, gawin mo ito. Sabi niya, yes sir. After 3 days, wala pa rin. After 5 days, may excuse na. After 1 week, may draft pa lang. Ngayon, alin dito ang finishing tasks on time? Hindi ito curiosity, hindi ito pagiging mabait, hindi rin ito pagiging praning. Ito ay pagiging reliable. Ito ay conscientiousness. Kaya ang sagot, conscientiousness. Pero gusto kong idagdag ito. Maraming tao ang magaling magsimula, madaling mag-yes, madaling mag-volunteer, pero kakaunti ang magaling magtapos. At sa totoong buhay, mas mahalaga ang finisher kaysa starter kasi ang output ang binabayaran, hindi ang intention. So tandaan ninyo, kapag nakita ninyo ang keywords na organized, disciplined, reliable, on time, automatic, conscientiousness. So tanong ko sa inyo, kayo ba iyong maraming sinisimulan o kayo iyong siguradong may natatapos? Class, next trait tayo. Extraversion. Ito iyong pagiging outgoing, energetic, at social. Pero linawin natin agad, hindi ibig sabihin na extrovert ka, ikaw ang pinakamagaling. At hindi rin ibig sabihin na introvert ka, mahina ka. Magkaiba lang ang source of energy.
Isipin mo ito, may isang tao, pag galing sa party, mas lalo siyang energized. Parang gusto pa niya makipag-usap, gusto pa niya lumabas. High extraversion yon. May isa naman, pag galing sa party, pagod na pagod. Kailangan ng one-day recovery, gusto lang manahimik. Hindi siya mahina, low extraversion lang siya, parang cellphone. May tao na mabilis mag-charge sa social interaction. May tao na mabilis ma-lowbat sa social interaction. Iyon ang difference, no? Sa workplace, ang extrovert, magaling sa presentation, networking, pakikipag-usap. Sa maritime, siya iyong madalas nasa kwentuhan, nagpapasaya ng crew. Pero may downside din. Minsan, sobra sa salita, kulang sa gawa. Kaya again, balance. So, tanong ko sa inyo, saan kayo nagre-recharge? Sa tao o sa katahimikan? Class, example naman ng extraversion para mas makita ninyo. Isipin mo may meeting, may isang tao, pagpasok pa lang, siya na agad ang nagsasalita. Siya ang nagbubukas ng topic, siya ang nagjo-joke, siya ang nagdadala ng energy ng room. Kahit wala pang agenda, may kwento na agad. High extraversion yon. Ngayon, may isa pang tao. Tahimik lang sa umpisa, nakikinig, nag-o-observe. Pero kapag nagsalita, may laman, diretso sa point. Low extraversion yon. Pero hindi ibig sabihin na walang ambag. Ngayon, sa totoong buhay, minsan, napapansin lang natin iyong maingay. Akala natin siya ang pinakamagaling. Pero tandaan ninyo ito, visibility is not equal to productivity. May mga extrovert na ang galing magsalita pero kulang sa output. May mga introvert na tahimik pero sila ang pinaka-reliable. Sa barkada, halimbawa, yung extrovert, siya ang nagpapasaya ng group. Yung introvert, siya ang tahimik na nag-aayos ng trabaho. Parehong mahalaga. So ang lesson dito, huwag mong i-judge ang competence base sa lakas ng boses. So tanong ko sa inyo, kayo ba yung napapansin dahil maingay or napapansin dahil may output? Class, MCQ tayo ulit. Very social person is ano? Introvert, neurotic, extrovert, or passive? Ngayon, isipin mo agad. May isang tao, pag may gathering, siya ang unang nakikipag-usap. Kahit hindi niya kilala, kaya niyang mag-start ng conversation. Parang may built-in microphone, hindi na uubusan ng energy. Hindi ito pagiging praining, hindi ito pagiging tahimik, hindi rin ito pagiging passive. Ito ay extraversion. Kaya ang sagot, extravert. Pero gusto kong linawin ito. Hindi ibig sabihin na dahil social ka, ikaw na ang best employee. At hindi rin ibig sabihin na tahimik ka, mahina ka. Minsan, ang extrovert magaling sa first impression. Pero ang introvert magaling sa long-term output. Parang interview. Yung extrovert ang galing sa first 5 minutes. Yung introvert hindi pansin sa simula, pero siya ang consistent after 5 months. Kaya wag kayong magpapadala sa energy lang. Tingnan ninyo ang behavior over time. So tandaan ninyo, kapag nakita ninyo ang keywords na social, outgoing, talkative, automatic, extraversion. So tanong ko sa inyo, mas gusto nyo ba ang magaling makipag-usap o yung magaling mag-deliver ng trabaho?